We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang 67 anyos na OFW na nagbalik bayan matapos na masagasaan ng motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Nasawi ang 67 anyos na overseas Filipino worker na si Glenn Salcedo matapos masagasaan ng motorsiklo habang tumatawid sa National Highway ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Kwento ng katiwala ni Salcedo, patungo sila sa kabilang bahagi ng kalsada nang mangyari ang aksidente. Pagtawid namin, nasa na kami, yung motor doon sa harapan ko mismo, nasa kaliwa. Siyang nabangga, mabilis. Yung motor nga, dito siguro ang doon sa jeep. Humihingi naman ng dispensa ang driver ng motorsiklo na si Joselito Santiago na nasa kustodiya na ng Mangaldan Police. Galing po ako ng trabaho, sir, tapos pauwi na po ako. Nag-aapura kasi ako, sir, uulan na. Sa pamilya po nila, humingi po ako ng patawad. Sir, madam, hindi ko nga po sinasadya. August 23 nang umuwi sa Pilipinas ang biktima mula Amerika. Dito rin daw sana niya ipagdiriwang ang kanyang kaarawan sa Oktubre. Mabait talaga. Wala kang masabi sa kabaitan niya. Hindi kami naasahan. Kasi biglang disgrasya nga eh. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasabay nito ang paalala ng PNP. Iwasan po ang pag-inom ng alak, mga ganyan, bago yung biyahe, para masiguro po na ligtas po kayo sa inyong pagbabiyahe. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ilang motorista ang na-stranded matapos magkaroon ng landslide sa Bagak, Bataan. Narito ang report. Nakuhanan ng video ng ginang na si Girlie ang landslide sa barangay Old Saysain, Bagak, Bataan. Patungo raw sana siya sa eskwelahan para sunduin ang kanyang anak. Ilan sa mga motorista ang na-stranded dahil sa pagguho ng lupa. Actual ko na videohan yung lugar kung saan na nag-landslide. Tapos may isang van na na-trap doon. Yung pala nagtangka siyang dumaan kung makakadaan siya. Kaya lang hindi siya laki makadaan dahil kasi nga po malambot yung lupa, yung isang side, kaya sumayad siya, hindi siya makausad. Ayon sa Bagak Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakapagtala ng landslide dahil sa naranasang walang tigil na pag-ulan. Kung laging umuulan, nababad yung lupa, umuho po sa daan. Matibay sana yung kapit sa kawayan dahil maugat po yun. Kaya sa lakas po ng ulan, tumuho po sa yung lupa po. Walang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Agad ding nagsagawa ng clearing operations sa daan. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Hirap madaanan ng mga motorista ang mga binahang kalsada sa Kalasyaw, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Napaatras si Mang Tony dahil sa mataas na antas ng baha sa kalsada sa barangay Nalsyan, Kalasyaw, Pangasinan. Malalim, lagpas kalahati ng gulong, mababasa yung maabot sa flooring eh. Mahirap ayun, napakataas. Ang ibang motorista napilitang suungin ng baha sa kalsada. Mas mapapalayo raw kasi kung iikot pa sa alternatibong ruta. Masyado kasi matraffic doon sa may kaya dito na lang ako, naisipan ko. Kasi nung kahapon, duman ako rito, hindi pa ganitong kalalim. Ngayon pala, pasubo na, hindi na ako iikot. Bukod sa Barangay Nalsyan, nakamonitor na rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Mangkok, Lasip, Macabito at Longos na low-lying areas. As of 10 a.m., umabot na sa 6.1 meters above sea level
ang antas ng tubig sa Marusay River. Nasa alarm category na ito. Patuloy po nating babantayan yung lagay ng panahon dito sa atin at the same time yung mga identified low-lying barangays natin. Pero so far, ang critical level naman natin is nasa 8 feet. Inaasahan pang tataas ang antas ng tubig dahil konektado ito sa Sinukalan River ng Santa Barbara. Inalerto na ng otoridad ang mga residente sa mga low-lying areas sa posibleng pag-apaw ng Marusay River. Yes po, kasi yung tubig na manggagaling upstream dito po pababa sa atin sa may Marusay River. So bukod dun sa pag-ulan dito sa ating bayan, yun yung isang binabantayan natin. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Patuloy na nararanasan ang pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa ulan at high tide. Tutukan sa report. 2 araw nang binabaha tuwing umaga ang Burgos Street sa Dagupan City. Balakid ito lalo na sa mga nagbalik eskwela. Dito kasi sila tumatawid papasok sa West Central 1 Elementary School. Patuloy na nararanasan ang baha sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod dahil na rin sa high tide. May mga pedicab na nakaantabay upang isakay ang mga pasahero na hindi na paghandaan ng high tide. May nakasapatos, may nakasandal, ganun, di nila alam yung may high tide. Kaya kala nila walang high tide, kaya nakasapatos sila, ma'am. Humuhupa naman umano ang baha tuwing hapon. Kapansin-pansin din ang mga basurang nakabara sa drainage canal na nagiging dahilan din ng pagbaha. Agad din umanong magsasagawa ng declogging operations ang otoridad. Samantala, naka-alerto rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa antas ng tubig ng Pantal Sinukalan River. Ito yung magiging problema na lang ulit natin kapag umulan sa kabundukan kasi yung tubig na nanggagaling sa upper stream natin, tayo ang sasaluhin. Dito siya mag-exit papunta sa Lingayen Gulf. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Dumadaing na ang mga tricycle driver na pumapasada sa Cabanatuan City, Nueva Ecija dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Tinaguri ang Tricycle Capital of the Philippines ang lungsod kung saan umaabot na sa ngayon ng halos na 40,000 ang pumapasadang tricycle. Halos wala na raw naiuwing kita ang mga tricycle driver dahil sa sunod-sunod na oil price hike na sinabayan pa ng pagmahal sa presyo ng mga bilihin. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang oil price hike, hirit nila ang dagdag pasahe. Baka sir, makahingi na kami sa LGU na medyo dagdagan ng pamasahe. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa gitna ng masungit na panahon, ating kamustahin ang presyo at supply ng bangus at iba pang isda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Nakatutok doon live si Joan Punsoy. Joan? Chris, nag-ikot nga tayo kanina dito sa Magsaysay Fish Market upang kumustahin itong presyohan ng mga isda. At may halintulad nga natin ito sa presyo ng langis. Taas-baba, depende nga sa supply. At upang mabigyan nga ng abiso o update ang ating mga mamis na namamalengke, ay ating ihahatid itong latest na presyohan ng isda dito sa Magsaysay Fish Market. Umpisahan na natin sa presyo ng bangus na one town, one product ng lungsod ng Dagupan. Tumaas itong presyo ng bangus ngayon. Ang small size na dating nasa 110 pesos per kilo ay nasa 120 pesos per kilo na ngayon. Ang medium size na dating nasa 150 pesos per kilo, nasa 175 pesos per kilo na ngayon. Ang big sizes naman na dating 160, ngayon nasa 180 pesos per kilo na ngayon. Bumaba naman itong presyo nga ng tilapia na dating nasa 120 pesos per kilo, 90 pesos per kilo na ngayon. Ganon din ang galunggong na dating nasa 180 pesos, 150 pesos per kilo na ngayon. Stable naman itong presyo nga ng yellowfin na nasa 180 pesos per kilo.
Tumaas naman itong presyo nga ng talakitok na dating nasa 320 pesos per kilo, 340 pesos per kilo na ngayon. Ang sapatero naman ay dating nasa 80 pesos per kilo pero ngayon nasa 100 pesos per kilo na. Ang hasa-hasa, 120 pesos dati, 160 pesos per kilo na ngayon. Ang pusit tumaas din ang presyo na dating nasa 150 pesos per kilo, ngayon ay nasa 160 pesos per kilo. Ang naobserbahan natin, Chris, nga, usually itong mga bumaba itong presyo, itong mga isda na inaalagaan sa mga palaisdaan o ilog o itong tinatawag nga na isdang tabang. Ayon kasi sa mga nagtitinda dito, sabay-sabay itong pagdating ng mga supply pero tumaas naman itong presyo nga ng isda na nakukuha nga sa dagat. Ito'y epekto na rin umano ng hindi pagpapalaot nga ng mga mangingisda dahil na rin sa sama ng panahon. Chris? Maraming salamat sa live report, Joan Punsoy. Muling lumakas ang bagyong Goring bilang super typhoon habang palabas ng PAR. Tutukan sa report. Muling lumakas ang bagyong Goring bilang super typhoon habang unti-unti nang lumalabas sa Philippine boundary. Dahil pa rin sa bagyong Goring, signal number 2 sa Batanes at Babuyan Islands, signal number 1 naman sa Ilocos Norte, northern portion ng Abra, Ilocos Sur, Apayao, pati ang northern at central portions ng Cagayan. Huling namataan ang mata ng super typhoon Goring sa layong 125 west-southwest ng Basco, Batanes. Pa-west-northwest ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga ito lumabas ng PAR. Patuloy namang lumalapit ang bagyong may international name na Haikui at huling namataan 1,465 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, inaasahang papasok ito ng PAR anumang oras ngayong araw at tatawaging bagyong Hana. Mababa ang tsansa nitong maglandfall at maaaring sa kanto lang ng PAR dumaan. Pinalalakas pa rin ng bagyong Goring ang habagat na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang dyan ang Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan at Aurora. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, 30 pamilya ang kinailangang ilikas sa evacuation center dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan sa Batanes. Tutukan sa report. Nararanasan ng pabugso-bugsong pag-ulan sa Batanes. 10 pamilya na katumbas ng 31 na individual mula sa mga bayan ng Ivana at Basco ang nasa evacuation center. Ilang residente naman ang nakituloy muna sa kanilang mga kamag-anak. Kanselado ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan at trabaho sa Batanes. Lumabas po yung mga kasamahan ko para mag-ocular inspection sa southern municipalities para mag-check kung kumustahin lahat yung mga natin doon. MDRMOs or other EOCs po. Sa Batac City, binaha ang ilang kalsada sa kasagsagan ng pag-ulan na dala ng bagyong Goring. Nangamba rin ang ilang residente sa pag-apaw ng Kiawit River kaya agad silang pumunta sa evacuation center. Binaha rin ang ilang kalsada sa barangay Nagirangan na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. May mga naka-standby na po na mga backhoe doon na kung sakali lang po may mga malalaking kahoy na tatama po or magkakos ng flooding po sa tatanggalin po yung mga malalaking. Binabantayan din ng otoridad ang kalagayan ng mga residenteng malapit sa ilog sa Lawag City. Ang ilang kabahayan, inabot na rin ng tubig. Samantala, nagsasagawa ng clearing operations ang DPWH Ilocos Norte 1st District Engineering Office sa Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpud dahil sa naitalang pagguho. 1-lane passable ang kalsada. Naitala rin ang road slide sa ilang mga bayan. Na-separate yung equipment dito sa may Pansyan, iba, saka dito rin sa may Adam. So kanina as per report ng mga tao natin, na rin sila ng mga clearing operation. Sa Mountain Province, puspusan din ang clearing operations ng Mountain Province 1st District Engineering Office sa mga gumuhong bato at lupa sa bahagi ng Baguio Bontoc Road sa Sawmill Section Mount Data sa bayan ng Bauco. Gumuho ang lupa dahil sa nararanasang pag-ulan. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternate routes papuntang Bontoc at Baguio City. Magbubuksan din ito hopefully before yung expected time dahil malaki din po
itong collapse na ito. So, ang tabayanan po na lang yung susunod na advisory mula sa DPWH. Sa Cabanatuan City naman, nakararanas ng maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong pagbuhos ng ulan. Bahagyang naramdaman sa syudad at kalapit bayan ang malamig na temperatura. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Wala pa ring supply ng kuryente ang 21 barangay sa Cagayan. Nakatutok Jasmine Gabriel Galvan. Solar lights na ang ginagamit ni Aling Virginia matapos mawala ng supply ng kuryente sa patuloy na pananalasa ni Bagyong Guring sa probinsya ng Cagayan. Mahirap daw ang sitwasyon, lalo pat lubog pa sa baha ang kanilang bahay. Mahirap talaga, ma'am. Parang hindi kami makagalaw. Sa monitoring ng Cagayan PDRRMO, 21 barangay pa ang walang supply ng kuryente sa ngayon. So far, wala kaming maidadagdag na re-energize kasi wala pang report ulit ang Kagelco sa amin. We will follow up on their progress po. Hanggang ngayon, ramdam pati ng epekto ni Super Typhoon Guring. Baha pa rin ang ilang barangay sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Pahirapan ang pagbiyahe ng ilang motorista dahil sa binahang kalsada. Nakararanas pa rin ang pagbahang ilang paaralan, gaya sa Simpatuyo Elementary School na halos abutin na ang bubong ng mga silid-aralan. Sa taas ng baha, gumagamit ng ilang residente ng rubber boat. Talagang mahirap, ma'am, kasi lalo na kaming nandito sa may bahayang parte, syempre hindi kami makagalaw. Sa patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa Kailugan, nangangamban 20 pamilya sa bayan ng Gataran dahil unti-unti nang nilalamo ng ilog ang kanilang mga bahay. Isang bangkay naman ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog na bahagi ng Amulong. Samantala, nagpapatuloy ang pamamahagi ng food packs sa mga apektadong residente. Umabot na sa mahigit 20,000 na residente ang apektado sa patuloy na pananalasa ng bagyo sa Cagayan. Mula sa probinsya ng Cagayan, kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga residenteng nakatira malapit sa ilog sa Kawayan, Ilocos Sur, mahigpit na binabantayan ng otoridad. Alamin kung bakit sa report ni Ivy Hernando. Matataas pa rin ang alon sa dagat sa Kawayan, Ilocos Sur, dulot ng Bagyong Guring. Kaya ang mga mangingisda, dinala na sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at balsa. Muling nilamon ng tubig ang ilang bahagi ng lupa sa Sitio Curucodan, Barangay Fuerte, sa mismong bukana ng ilog na unang napinsala noong nagdaang Bagyong Egay. Ngunit hindi pa lumilikas ang mga residente. Ang kayo agdanag tay lalo kit sango yung mismo dito sa bangan. Ang pebe lang, ma'am. Ano kaya't nga lumikas tay? Albo. Apit tay? Kaya bilang mababantayan ti kalkalapobing. Ang pamilya ni Tatay Joselito, sa gabi lang daw lumilikas. Ang kanilang bahay, nasa isang dipa ang pagitan sa ilog. Naruwam kami. Pero kasparigan nga talaga nga tinagin na dito. Anong kikapilitan? Umalis kami. Inopen niyang delta para lalabas yung tubig from Mestizo River. Ang nangyari is masyadong lumaki. So, naapektuhan yung mga residente dun sa may Sitio Curucodan. Although nagpasanbaging naman na sila mayor dyan. Inabisuhan na nila ang mga barangay official na magsagawa ng preemptive evacuation bago pa tuluyang umapaw ang ilog. Idineklara ng provincial government ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong eskwelahan sa Ilocos Sur ngayong araw, August 30. Ito ang tubig baha na naipon mula sa pagulan kahapon, August 29. Tumigil man ang ulan, hindi pa rin humuhupa dahil sa mga baradong kanal. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, modular learning muna ang ipatutupad hanggat hindi humuhupa ang baha. Catch basin umano ang bayan ng Kawayan sa mga ulang galing sa Abra at Aplan municipalities na nagiging sanhin ng baha. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.
Binayo ng malakas na ulan ang ilang lugar sa Olongapo City. Narito ang report. Binayo ng malakas na ulan ang ilang lugar sa Olongapo City. Sa Barangay Old Cabalan, nahirapan tumawid ang mga estudyante dahil sa lakas ng agos ng tubig sa daan. Ang Rizal Avenue ay binaharin. Ayon sa Olongapo City Information Office, ang pagbaha ay dulot ng pagbaba ng tubig mula sa bundok. Nagsagawa na rin ng clearing operations ang mga otoridad sa mga apektadong lugar. Sinuspindi rin ng klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa Olongapo City dahil sa banta ng masamang panahon. Hapon kasi dito sa Olongapo medyo malakas yung ulan ng bandang hapon gawa nung abagat na dala ni Guring. Yeah, today it's clear na yung mga debris na mga putik na galing doon sa bundok ay cleared naman na. Nagpapatuloy ang monitoring ng PDRRMO sa epekto ng bagyong Guring at habagat sa lalawigan ng Abra. Ayon sa huling tala, aabot sa 264 na pamilya, nakatumbas ng 1,120 na individual ang apektado ng bagyo. Nasira rin ang approach ng San Antonio Bridge, kaya't pinag-iingat ang mga dumaraan dito. Tumaas din ang level ng tubig sa Abra River. Zero visibility sa Maharlika Highway sa Talavera, Nueva Ecija matapos bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw. Ang ilang motorista huminto muna sa gilid ng kalsada. Ang mga nakamotorsiklo at tricycle naman ay pansamantalang nakisilong para hindi mabasa ng malakas na ulan. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan na si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Halos 2 dekada siyang napanood gabi-gabi sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging senior vice president at consultant for radio operations ng GMA. Siya din po ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B sa Super Radio DCBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagduluksa po ang Board of Directors, Management at empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Boss Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magiging inspirasyon sa lahat. Super Radio DCBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig, sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 7:38 seguros. Tututukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas.
Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000 nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq, Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan oh. Ngayon, ito na, sa lupa. pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick. Hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahin ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? ka na? Yes! Maaga. Yes! Ano singilan mo? Oo, para magkaalaman. Magkano ba Ngayon sa'yo? pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.